Mga usapin sa batas, sasagutin na natin yan. At ang topic natin ngayon, for sure, naninig nyo na, estafa. Heto nga at emosyonal na humarap sa publiko ang aktor na si Ricardo Cepeda matapos ang 11 buwang pagkakakulong. Nasangkot kasi ang aktor sa kasong syndicated estafa. Lagi na nating nababanggit at naririnig itong estafa, pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, madalas nating narinig na depensa ng mga nangungutang na walang nakukulong sa utang. Totoo ba po ba ito? Well, actually, totoo naman. Sabi ng Section 20, Article 3 ng Constitution, no one shall be imprisoned for non-payment of a debt. Kumbaga, walang sino man ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang. Sayang. So, walang kulong, pero ano naman ang habol ng nagpautang? Well, pwede lamang siyang pagbayarin sa isang civil case na ang tawag ay collection of a sum of money at may posibleng kaso for damages o danyos. Pero kung may kasamang panloloko o panlilinlang ang pangungutang, halimbawa, wala naman talagang balak magbayad ang umutang o pinapaniwala niya ang nagpautang na may sapat siyang kakayahang bayaran ang utang o nag-issue siya ng post-dated checks kaya lang siya pinautang, pwede siyang kasuhan ng criminal case for estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code o isang batas tulad ng BP 22 o ang Bouncing Checks Law. Kung mahatulang may sala, makukulong siya, hindi dahil dun sa hindi pagbayad ng utang, kundi dun sa panloloko involved. Attorney, sa kaso ni Ricardo Cepeda, sinasabi niyang endorser or brand ambassador lamang siya ng produktong nasangkot sa kaso. Kapag po ba endorser o pinopromote lang ang isang produkto, pwede ka talagang madamay sakaling magkaroon ng kaso? Well, kung ako ang tatanungin, unless actively involved din siya sa pag-solicit ng pera at pondo mula sa publiko habang ginagamit niya ang kanyang reputasyon at stature bilang isang artista, baka magkaroon ng kaso. Pero kung purely endorser lamang siya at wala siyang participation sa panloloko sa publiko, then baka naman dapat hindi siya madamay. Sa ilalim na batas, more specifically, Presidential Decree 1689, merong krimen nga na tinatawag na syndicated estafa na mas malupit ang penalty kaysa ordinary estafa under Article 315 ng Revised Penal Code. Kapag una, may panloloko na naganap, ibig sabihin nga, niloko, pinaniwala, pinangakuan nila ang mga tao na may malaking balik sa kanilang investment, pero actually alam naman nila na walang seryosong basihan o business dito. Kaya nga naging syndicated estafa dahil may 5 taong nanloloko. Pangalawa, yung mga panloloko at empty promises ay ginawa simultaneous with the fraud. Ibig sabihin, kaya nyo nakumbinsi ang mga biktima ay dahil nga sa active misrepresentation kaya't naibigay ang pera. Na walang kung ganong panloloko ay hindi sana nag-invest sa kanila ang mga biktimang ito. At panghuli na elemento ng syndicated estafa, ang pag-solicit ng pera ay from the general public. So hindi natin alam ang lahat ng facts at pangyayari dito. Pero sa akin, kung ako ang tatanungin ninyo, kung ang isang tao ay binayaran lamang para ngumiti, makuna ng litrato, para maging endorser, pero walang aktibong panloloko at pag-solicit ng pera sa publiko, baka hindi naman siya dapat madamay sa kaso ng syndicated estafa. Pero baka siguro kasi kailangan ng 5, baka kaya siya nasama para mas mabigat ang mapa-file na kaso. In any case, ang mga usaping batas, bibigyan po natin linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.